Ako si Dimple. Kaibigan ko si Becky. Halos parang kapatid na nga niya ako. Ate niya ako kung ituring. 10 taon kasi ang agwat namin. Sabi niya, ako lang daw ang kaibigan niya dahil pangit siya. Wala raw may gustong makipagkaibigan kay Becky dahil may malaki siyang balat sa muka. Gulo-gulo lagi ang kanyang buhok at may malalaking ngipin. Wala naman akong pakialam doon. Mabait naman kasi si Becky sa akin. Yun nga lang, sa tuwing kasama ko siya ay nilalayuan din ako ng iba. Dahil nga sa itsura at amoy niya. Hindi kasi palaging naliligo si Becky. Ilang beses ko na siyang sinabihan tungkol doon pero hindi siya nakikinig. Ay naku Becky, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na araw-araw ka maligo? Tingnan mo nga yung buhok mo. Sobrang tigas na dahil hindi ka naliligo. Tingnan mo yung balat mo. Marami na ang itim dahil sa dumi. Ate Dimple, ayos lang naman yan. Nagpupunas naman ako ng katawan ko tuwing gabi Tsaka wala namang aamoy sa akin sa bahay. Hindi ko na kailangang maligo. Ayaw mong maligo. Pues ako magpapaligo sa'yo. Halika rito. Alam mo namang hindi pwede yan sa akin. Tara, pumasok ka rito sa banyo at paliliguan kita. Hinila ko na si Becky papunta sa banyo. Kahit ayaw niya ay wala siyang nagawa. Grabe ang pagkuskus ko sa katawan niya dahil 2 araw na siyang hindi naliligo. Inis na inis siya sa akin noon pero wala akong pakialam. Ate Dimple naman, palagi mo nalang ginagawa sa akin to. Akala ko ba tanggap mo ko kahit na ganito ako? Bakit pilit mo akong binabago? Becky, tanggap kita. Pero ayusin mo naman ang sarili mo, please. Hindi naman porkit pinaliguan kita, ibig sabihin nun hindi kita tanggap. Ang akin lang alagaan mo pa rin ang sarili mo. 25 anyos ka na, para ka pa rin bata kung umasta. Paano na lang kung may manligaw sa'yo ha? Bigla namang natawa sa sinabi ko si Becky. Ang babaeng ito talaga. Hindi na sineseryoso ang kahit na anong sinasabi ko sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Ate Dimple? Talaga ba? Sa itsura kong to, sa tingin mo may magkakagusto sa akin? Kahit yata multo, hindi ako magugustuhan dahil pangit ako. Becky, huwag kang ganyan sa sarili mo. Hindi mo naman alam kung kailan kakatok ang pag-ibig sa'yo Nasa edad ka naman. Darating ang pag-ibig kung para sa'yo to. Malay mo, nasa paligid mo lang pala siya. Hindi naniwala sa akin si Becky. Tinuloy ko na lang ang pagpapaligo sa kanya dahil alam kong ayaw niya talaga ng usaping pag-ibig. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi raw para sa kanya yon kahit na anong gawin niya. Pagkaligo niya ay agad kaming dumiretso kay Lola Rita. Hindi namin siya kaano-ano pero dahil maliit lang ang barangay namin ay parang lola na siya ng lahat ng tao rito. Pagpasok namin ni Becky ay niyakap niya agad ng matanda. Ako naman ay nag-ayos ng bulaklak sa kanyang flower vase. Gusto kasi yun ni Lola Rita, yung lagi kaming may dalang bulaklak para sa kanya. Lola Rita! Nandito na po kami. Naku, marami po akong ikukwento sa inyo. Etong si Ate Dimple, pinaliguan ba naman ako? Ilang beses ko nang sinabi na ayos lang naman ako kahit wala nun. Aba, 2 araw ka na kayang hindi naliligo. Wala nga namang pabayaan na lang kita. Mamaya, magkaroon pa ng allergy o sakit si Lola Rita dahil sa'yo. Agad naman kaming pinatigil ni Lola Rita sa bangayan. May sasabihin daw siya sa amin. Kaya agad kaming umupo sa sala para pakinggan siya. Tumigil na nga kayo sa bangayan. Umupo kayo rito. May sasabihin ako sa inyo. May nalaman kasi ako sa kapitbahay natin. Hindi ko nga alam kung totoo o hindi. Ano po yun, Lola Rita? May chismis na naman po ba si Aling Cynthia sa inyo? Naku, palagi na lang po kayong naniniwala ron. Pinag-aaway lang nun ng mga tao rito sa barangay natin Pinandilatan ko naman ng mata si Becky. Dahil kung ano-ano na naman ang sinasabi niya kay Lola Rita. Baka mamaya ay mainis na naman ito sa kanya. Sa aming 2 kasi, siya lagi ang pinapagalitan ng matanda. Pero lagi din naman siyang hinahanap. Sabi kasi sa akin ni Cynthia, ay uuwi daw ang apo ni Madam Gloria rito sa atin, si Atlas. Kaya kailangan natin maghanda ha? Lalo ka na Becky,
Kailangan mo na talagang maligo araw-araw kapag dumalaw yon. Bigla naman nainis si Becky dahil siya na naman ang nakita ni Lola Rita. Kakasabi niya lang kanina na ayaw niyang maligo. Pagkatapos ngayon ay mapipilitan siya dahil may bisita sa aming lugar. Ano ba naman yan? Ako na naman ang nakita mo, Lola Rita. Aba, maliligo lang ako kung gwapo yun. Kung hindi, hindi pa rin ako maliligo. Si Madam Cynthia ang isa sa pinakamayaman na tao rito sa aming lugar. Akala ko'y hindi na yun umuuwi. Dahil ang huling balita ko sa kanya ay nakatira na to sa ibang bansa. Nang malaman namin kay Lola Rita na pupunta si Atlas sa aming lugar, ay araw-araw ko nang inaasar si Becky. Ang sabi kasi ng mga kapitbahay ay nasa 30 anyos na raw si Atlas. Sigurado akong gwapo yun, Becky. Kailangan ay mauna ka sa pila ng mga babaeng lalapit sa kanya, ha? Huwag kang papatalo. Kung kinakailangan na ayusan kita, gagawin ko. Malay mo, siya na talaga yung para sa'yo. Hay nako, panay ka na namang kalokohan eh. Sa bukakong to, may in love sa akin yung Atlas na yon. Aba, sa panaginip, baka pwede pa. Ang pangit ko kaya, nitingnan hindi magagawa nun sa akin eh. Ewan ko ba kay Becky, sa tuwing binibiro ko siya tungkol sa pag-ibig, ay ganun lagi ang sagot niya. Ang liit talaga ng tingin niya sa sarili niya. Lagi ko namang sinasabi na maganda siya. Dahil isa siyang mabuting tao pero wala pa rin siyang pake. Lagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Hindi mo ba nakikitang sarili mo na magkakaasawa ka sa takdang panahon? Alam mo, may makakatanggap pa rin naman sa'yo dahil makikita nila na mabuti kang tao. Darating din yan. Huwag mong isara ang puso at isip mo. Totoo naman. Dahil sa balat kong to sa mukha, ayaw na sa akin ng tao. Siguro kung magbabago ako ng mukha, may magkakagusto pa sa akin. O di kaya gagamit na lang ako ng gayuma para ma-love yung tao sa akin. Hindi ko na siya pinansin. Talagang sarado ang isip at puso niya pagdating sa pag-ibig. Naku, ewan ko na lang talaga kapag tinamaan niyan si Becky. Halika na nga sa ilog. Maglaban na tayo. Baka mamaya maabutan na naman tayo ng mga tsismosa roon. Alam mo naman dito sa lugar natin, wala pa man ay may konklusyon na agad sila. Ate, ikaw na lang kaya ang pumunta ron. Nahihiya ako eh. Pagtatawanan na naman ako ng mga yun. Sasabihan ako ng pangit, mabaho at kung ano-ano pa. Alam ko na. Para hindi ka nila asarin, maligo ka na sa ilog. Yun nga ang gawin natin. Tara, paliliguan ulit kita. Kahit inis ay sumama pa rin sa akin si Becky. Wala naman siya magagawa kapag ako ang nagsabi ay sumusunod talaga siya. Naligo siya sa ilog habang ako'y naglalaba. Pinagtitinginan kami ng ibang tao. Pero sabi ko kay Becky, hayaan na niyang mga yun. Habang naglalaba ako, ay nagulat kami ni Becky dahil biglang naghiyawan ng mga dalagang naglalaba rin doon sa ilog. Kahit hindi pa tapos ang kanilang labahin, ay iniwan nila yon. Lalo kaming nagtaka. Ano ba namang mga babae yun? Bigla na lang humiyaw tapos iniwan tong mga labahin nila. May dumating bang artista? Alam ko na. Baka dumating na yung apo ni Madam Gloria. Diba sabi ni Lola Rita, pupunta yun dito? Baka yun ang dahilan kung bakit humihiyaw yung mga dalaga. Dahil sa sinabi ni Becky ay agad akong tumayo. Hinila ko siya papunta sa bahay para doon ayusan. Wala naman kasing nagsabi sa amin kung kailan ang punta ni Atlas dito sa lugar namin, kaya hindi ko naihanda si Becky. Ate, ano ba? Huwag mo sabihin na makikisingit tayo sa mga babaeng nandun. Naku, hayaan mo na sila. Sa kanila na yung Atlas na yun. Ay naku Becky, hindi ako papayag na hindi ka mauuna sa pila. Halika na, aayusan na kita. Buti at naligo ka na ron sa ilog. Dapat ikaw ang pinakamaganda doon para makuha mo agad ang atensyon niya. Nang maayusan ko na si Becky ay umalis na kami sa bahay. Pumunta kami sa bahay ni Madam Gloria. Tama nga ako. Madami ng babaeng nandun sa tapat ng bahay ni Madam Gloria. Halos hindi na nga namin makita si Atlas. Puro hiyawan ng mga dalaga. Nang makasingit kami,
ay nanlaki na lang ang mga mata ko nang makita ko na gwapo nga talaga si Atlas. Kung kaedad ko lang ito, ay siguradong nakikihiyaw din ako sa kanila. Uy, Becky, bilisan mo! Ang dami ng dalagang naghihiyawan, oh! Makipagsiksikan ka na dyan kung gusto mo. Baka mamaya hindi mo na siya makita. Saglit lang naman ate. Ito na, makikipag-unahan na ako. Ano ba naman tong si Atlas? Daig pa yata ang artista. Makikipag-unahan talaga ako sa mga dalagang yan. Naku po. Nakita na nga namin si Atlas. Mukhang mayaman ang ayos. Parang hindi hahayaan na madapuan ng lamok. Ang puti rin kasi. Parang anghel na bumaba sa langit. Tiningnan ko nun si Becky. Pansin kong nakatulala na siya kay Atlas. Inasar ko tuloy siya. Pumasok na si Atlas nun sa bahay ni Madam Gloria. Kaya nagsibalikan ng mga dalaga sa ilog. Natatawa pa ako sa sarili dahil naiwan pala namin ang nilalabhan namin. Grabe ang titig mo kay Atlas ah. Sabi ko naman sa'yo, hula ko, gwapo talaga siya eh. Crush mo siya no? Grabe ka kung makatingin kanina. Totoo nga ano, gwapo nga siya. Pero sa itsura ko namang to, tiyak ako na hindi niya ako mapapansin. Kung mapansin man niya, hindi naman niya ako magugustuhan. Kaya dapat patayin ko na agad itong paghanga ko sa kanya. Napailing na lang ako sa sinasabi niya. Yun na eh. Umami na siya na crush niya si Atlas tapos biglang binawi. Hinayaan ko na lang siya, tinuloy ang paglalaba ko. Kinabukasan, nagulat na lang ako nang makitang ayos na ayos si Becky. Aba, naligo siya. Naku, si Atlas lang pala makakapagpabago ng nakasanayan niya. Ate Dimple, wala ka bang napapansin sa akin? Tignan mo, ang ganda ng suot ko. Maganda ang buhok at amoy bagong ligo. Masarap pala sa pakiramdam ang malamig na tubig sa katawan, ano? Masaya si Becky. Umikot-ikot pa siya ng ilang beses para ipakita sa akin na naligo nga talaga siya. Pigil na lang yung tawa ko ng mga oras na yun. Oo na, naligo ka na. Gawa yan ni Atlas ano? Naku, kung hindi pa pumunta yung taong yun dito, ay hindi ka pa maeengganyo na maligo. Grabe ka naman. Naku, hindi naman. Gusto ko lang maging fresh ngayong araw, ate. Ikaw talaga. Nung hindi ako araw-araw naliligo, nagre-reklamo ka. Ngayon naligo na ako, nagre-reklamo ka pa rin. Ano ba talaga? Natawa na lang ako at pumasok sa bahay. Kinuha ko kasi ang mga sinampay ko. Sumunod naman sa akin si Becky at umupo sa sala. Sinabi niya sa akin na gusto raw niyang puntahan si Lola Rita. O ayan, tapos na ang ginagawa ko. Halika na, dalhin mo na yung bulaklak. Papalitan natin yung nandun kay Lola Rita. Pagkakuha ni Becky dun sa bulaklak ay umalis na kami ng bahay. Pagdating namin sa bahay ni Lola Rita ay nagulat kami ni Becky dahil bisita ni Lola Rita si Atlas. Agad ko nilagay ang bulaklak sa flower vase at pinaupo ko na si Becky. Kilig na kilig ako nang makita ko na magkatapat sina Atlas at Becky. Kitang-kita nila ang isa't isa. Pansin kong titig na titig si Becky kay Atlas. Kaya sinenyasan ko na siya na huwag masyadong tumingin at baka matunaw si Atlas sa kanya. Atlas, eto nga pala sina Becky at Dimple. Sila yung makakasama mo sa paghahanap mo ng mapapag-asawa. Halos kilala naman nila ang mga dalaga rito sa bayan namin. Kaya talagang makakatulong sila sa'yo. Gulat na gulat naman kami ni Becky. Hindi naman kasi nasabi sa amin ni Lola Rita na yun palang sadya ni Atlas dito. Dahil sa narinig ay napansin kong kinilig si Becky. Ano pong ibig niyo sabihin na sasamahan namin siya ni Becky na humanap ng kanyang mapapangasawa? Lola Rita, hindi ko po maintindihan. Nandito kasi ako sa lugar niyo dahil pinaghahanap na ako ni Lola Gloria ng babaeng pakakasalan ko. Alam ko malabong ganitong proseso, pero sana matulungan niyo ako. Gusto ko sanang sabihin na si Becky na lang ang gawin niyang asawa, pero hindi naman pwede yun. Kaya pumayag na lang ako sa sinasabi nila. Ganun po ba? Sige po,
Wala naman yung problema sa akin. Kilala ko naman po lahat ng dalaga rito sa lugar natin. Good luck po. Sigurado po ako kung sino man ang mapili ninyo. Napakaswerte niya. Naku, hindi ko nga alam kung may papayag sa ganito eh. Hindi naman nila ako talaga kilala eh. Ewan ko ba kay Lola Gloria? Siya lang naman may gusto mag-asawa na ako eh, dahil 30 anyos na raw ako. Eh baka raw hindi na ako magkaanak kung tatagalan ko pa. Magsasalita na sana ako pero biglang nagsalita si Becky. Nagulat ako pero hinayaan ko na siya. Mas mabuti na yon na may interaction na agad sila. Para kung si Becky man ang mapili niya, ay madali na para sa kanilang dalawa. Sa gwapo niyong yan, Sir Atlas, sigurado ako may papayag na babaeng magpakasal sa inyo. Ang swerte niya. Ngayon pa nga lang sigurado na ako na maaalagaan niyo ang asawa niyo. Ay, salamat. So paano? Tutuloy na po ako, Aling Rita. Bukas na lang po ako magpapasama sa kanila. Salamat po sa kape. Mauna na ako, Dimple, Becky. Nung umalis na si Atlas ay doon na humiyaw si Becky. Dali-dali namin tinakpan ni Lola Rita ang aming mga tenga dahil sobrang tinis ng boses ni Becky. Ano ba yan, Becky? Hinaan mo nga ang boses mo. Naririndi rito si Lola Rita oh. Grabe naman. Kilig na kilig ka naman sa Atlas na yun. Nakita mo ba, Ate Dimple? Hindi man lang siya nandiri sa akin. Kahit nakita niyang may balat ako sa muka, pinansin pa rin niya ako. Dahil doon kinikilig na ako. Natawa na lang ako sa sinabi ni Becky. Pinaupo ko siya ulit dahil kailangan namin mag-usap. Dapat handa kami bukas dahil tutulungan namin si Atlas. Agahan mo yung gising mo bukas ha. Mukhang maaga tayong susunduin ni Atlas. Gandahan mo ang suot mo. Maligo ka pati. Lagi mong makakatabi si Atlas kaya dapat maganda ka. Tumango naman si Becky. Tuwang-tuwa siya sa sinabi ko. Masaya din naman ako para kay Becky dahil ngayon ko lang siya nakitang ganong kasigla. Dati pinipilit ko pa yan sa mga lalaki. Ate Dimple, di ba sabi naman niya pipili siya na mapapangasawa? Baka naman pwedeng isama mo na ako sa listahan. Gusto ko kasing subukan. Malay mo, para talaga kami sa isa't isa. Yan, nahuli din kita. Aayaw-ayaw ka pa nung una ha. Gusto mo rin pala. Ayaw mong maagaw si Atlas ng iba no? Kaya sasali ka. Naku, good luck na lang talaga. Marami pa namang malalandi sa lugar natin. Nang sabihin ko yun ay nalungkot na naman si Becky. Naalala na naman niya siguro yung mga babaeng nangaaway sa kanya noon at sinasabihan siyang pangit. Kinabukasan ay maaga nga kaming pinuntahan ni Atlas. Maaga kaming pumunta sa bahay ni Lola Rita para doon na makipagkita sa kanya. Nagulat pa nga ako kay Becky dahil nakaipit ang kanyang buhok at nakadalawang ligo pa yata. Tara na, Becky at Dimple. Marami na kasi naghihintay sa akin sa bahay. Kumalat na pala kasi sa lugar niyo na naghahanap ako ng asawa. Naku, sinabi mo pa. Mabilis kasi talagang kumalat ang mga balita rito. Kahit yung mga hindi totoo kumakalat. Saka, ngayon lang may ganito rito sa amin. Kaya marami talagang babaeng susubok sa'yo, Atlas. Natawa na lang si Atlas sa sinabi ko. Dahil todo tingin sa kanya si Becky, ay hindi naiwasan ni Atlas na magtanong sa kanya. Yung titig kasi ni Becky, parang matutunaw si Atlas anumang oras. Ayos ka lang ba, Becky? Kanina mo pa kasi ako tinitignan eh. May dumi ba yung mukha ko? Huy Becky, ano na? Kinakausap ka ni Atlas oh. Kanina ka pa kasi nakatitig sa kanya. Baka mamaya matunaw na yan, nakakahiya ka. Doon na natauhan si Becky. Natawa na lang ako dahil sa reaksyon niya. Halatang halata tuloy na may gusto siya kay Atlas. Pansin kong pati si Atlas ay natatawa na rin sa kanya. Pasensya na po. Hindi ko po kasi mapigilan na hindi mapatingin sa inyo. Ang gwapo niyo po eh. Parang anghel na bumaba sa langit. Naku, salamat kung ganun. Gusto mo bang sumali sa mga babae mamaya? Pwede naman. Malay mo, ikaw ang mapili ko.
Dahil sa sinabi ni Atlas ay nagkatinginan kami ni Becky. Hindi namin inakala na sasabihin niya yon. Sobrang saya ko para kay Becky dahil may pagkakataon na siyang ipakilalang sarili niya kay Atlas. Nang makarating na nga kami sa bahay ni Madam Gloria, ay nandun na nga ang mga babae. Nasa 20 mahigit na sila ron. Nang bumaba si Becky mula sa sasakyan ni Atlas, ay nagulat yung mga babae. Pinag-usapan na agad siya ng mga ito. Pero hindi yun pinansin ni Becky dahil masaya siya sa sinabi sa kanya ni Atlas. Pakiramdam niya'y nawala ang lahat ng pang-aasar ng mga kapitbahay namin noon sa kanya. Nag-umpisa na nga ang pag-i-interview ko sa mga babae. Dahil nga ngayon lang may ganito sa aming lugar, ay napakaraming tsismoso-tsismosa na nakikinig. Ang dami kong naririnig na masasamang bagay pero hindi ko yun pinapansin. Nang si Becky na ang kinakausap ko ay ang daming usisa ng usisa. Bakit daw sumali si Becky? Alam naman daw niyang hindi siya mapipili dahil pangit siya. Sa sobrang rindi ko ay nasagot ko tuloy yung matanda. Ano po bang paki niyo kung gustong sumali ng tao? Lahat naman po may tsansa na mapili ah. Mabait po si Becky. Kahit na ang tingin niyong lahat sa kanya, pangit. Para po sa akin, yun ang tunay na kagandahan ng isang tao. Dahil sa sinabi ko ay nagalit ang mga tao. Ewan ko ba sa kanila kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila matanggap si Becky. Simula bata pa lang kasi ay tampulan na ng asaran nitong si Becky. Dahil sa nangyari ay pinakalma ni Atlas ang lahat. Pinapasok muna kami ni Atlas sa isang kwarto ron sa bahay nila. Ilang minuto pa ang lumipas bago humupa ang gulo. Dahil doon ay nahiya na kami ni Becky. Nagsisisi tuloy ako na sumagot pa ako sa kanila. Baka mamaya ay mainis pa sa amin si Atlas. Ay, nako. Buti naman na tumigil na yung ingay dun sa labas. Ano, ayos lang ba kayo? Nako, pasensya na kayo sa mga nangyari ha. Hindi ko naman kasi alam na ganoon pala mga tao rito eh. Ano Becky, ayos ka lang ba? Nagulat kami ni Becky dahil imbis na pagalitan kami ni Atlas ay inintindi pa niya ang mga nararamdaman namin. Lalo tuloy kami nahiya sa kanya. Sa sobrang hiya ay gusto na lang naming umuwi. Ayos lang naman po ako. Sanay na rin po ako sa kanila eh. Simula bata pa lang ako, ganyan na sila. Lagi nila akong inaasar dahil may balat ako sa mukha. Atlas, hindi ka ba nagagalit sa amin dahil sinira namin itong paghahanap mo ng asawa? Nako, magagalit yata si Madam Gloria kapag bumalik ka ng Maynila na wala kang asawa. Malungkot na umupo sa kama si Atlas. Tumabi siya kay Becky dahil ako ay nakatayo lang sa may pinto. Halos 1 minuto rin na nakalipas bago tuluyang nagsalita sa amin si Atlas. Siya lang naman kasi may gusto nito eh. Ayoko pa talaga mag-asawa. Kaya lang, humihingi na siya ng apo sa tuhod. Dahil ako lang ang apo niyang lalaki. Gusto raw niya makita ang anak ko bago man lang daw siya mawala. Kaya ito, pinaghahanap niya ako ng asawa. Dahil sa sinabi ni Atlas ay naawa kami ni Becky sa kanya. Parang ayaw na tuloy namin ni Becky na ituloy ang pagtulong sa paghahanap ng asawa para sa kanya. Hindi na natuloy noong araw na yun ang paghahanap sa magiging asawa ni Atlas. Pinauwi na ng mga bodyguard niya ang lahat ng mga babae. Sa susunod na linggo na lang daw ulit dahil masyado pang magulo ang lahat. Gabi na noon kaya nagpaalam na kami kay Atlas. Nagulat kami nang sabihin niya na ang driver daw niya ang maghahatid sa amin pa uwi. Hindi na kami nakatanggi dahil pagod na rin kami noong mga oras na yon. Maraming salamat Atlas ha. Hindi mo naman dapat kami alalahanin pero ginawa mo pa rin to. Magkita na lang ulit tayo sa susunod ah. Pasensya na sa nangyari kanina. Hindi na yun mauulit. Ayos lang yun. Ano pa kayo? Sige na, ipapahatid ko na kayo sa driver ko. Pasensya na kung hindi ko na kayo mahatid pa. Pagod na rin kasi ako ngayon eh. Bye, Atlas! Pasensya na sa nangyari kanina. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Una na kami. Dahil sa pagod ay sa bahay na ni Lola Rita kami natulog. Naligo muna ako noon.
Pagbalik ko'y tulog na agad si Becky kaya agad akong tumabi sa kanya. Nagulat na lang ako nang magsalita siya. Nakatalikod lang pala siya kanina. Ang sabi, iniisip pa rin daw niya ang nangyari sa bahay ni Atlas. Hindi ko tuloy naiwasan na makipagkwentuhan sa kanya. Ate Dimple, wag na lang kaya ako sumama ron sa hanapan ng asawa para kay Atlas. Nakita ko kasing nahihirapan siya. Iniisip ko, wag na lang. Baka hindi na rin niya ituloy yun dahil sa nangyari kanina eh. Kahit nga ako parang ayoko na rin siyang tulungan. Hindi naman pala niya kasi gusto yun. Pero kailangan eh. Sige, kung yan ang gusto mo. Sasabihin ko na lang sa kanya na hindi ka nasasali. Ayos lang ba sa'yo na sa iba na siya mapupunta? Dahil sa tanong ko'y napatigil si Becky. Hindi niya siguro naisip na kapag hindi na siya sumali, ay pwedeng hindi siya mapili ni Atlas. Oo nga no, pero bahala na. Hindi pa naman ganun kalalim ang nararamdaman ko kay Atlas eh. Total malayo namang magustuhan niya ako. Kung sino man ang mapili niya, maswerte siya. Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Becky dahil tama naman siya. Hindi pa dapat ganun kalaki ang pagtitiwala namin kay Atlas. Gwapo siya pero hindi pa naman namin alam ang totoo niyang ugali. Nalaman ni Atlas na hindi nasasali si Becky sa paligsahan, kaya lagi na siya nagpapasama sa akin sa bahay ni Becky. Kung ano-ano ang dinadala ni Atlas para kay Becky noon, kaya kilig na kilig ang kaibigan ko. Ang daming mga prutas at kung ano-ano pang pagkain. Becky, bilisan mo ng pag-aayos dyan. Nandito ulit si Atlas. Binibisita ka. Lumabas ka na dyan. Nahihiyang lumabas ng kwarto si Becky noon. Ewan ko ba naman sa babaeng to. Kahit na ilang beses nang pumunta si Atlas dito, ay nahihiya pa rin siya na magpakita. Umupo kami ni Atlas pagkatapos niyang lumabas. Binaba ko rin lahat ng mga pasalubong ni Atlas para kay Becky. Minsan nalilito na rin ako sa lalaking ito. Parang nililigawan niya si Becky na parang hindi. Atlas, pasensya ka na. Inayos ko pa kasi ang itsura ko. Nalaman ko kasi kay Ate Dimple na dadalaw ka ulit sa akin. Siyempre, kailangan na maganda ako. Nakakahiya naman sa'yo kung hindi, di ba? Ano ka ba? Ayos lang naman sa akin kahit na hindi ka pa masyadong mag-ayos. Maganda ka naman eh. Kahit ano pang itsura mo. Dahil sa sinabi ni Atlas ay lalong kinilig si Becky. Masasabi ko rin naman talagang nagbago si Becky simula nung dumating si Atlas sa buhay niya. Lagi na siyang naliligo at nag-aayos ng buhok. Wala rin siyang paki sa mga taong nagsasabi na pangit siya. Kahit may balat sa muka ay hindi na niya yung kinakahiya. Iyan ka na naman sa kalokohan mo eh. Pero salamat, hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang sinabi mo sa akin. Ikaw ang pinakaunang nagsabi niyan sa akin. Dahil ganun na nga ang usapan ng dalawa ay umalis muna ako. Pumunta ako kay Lola Rita para palitan yung mga bulaklak niya sa flower vase. Isa pa gusto ko siyang kamustahin dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nagkakamustahan simula nung nagpatulong sa amin si Atlas na maghanap ng mapapangasawa niya. Umupo ako sa sala habang si Lola Rita naman ay nasa kusina. Lola Rita! Napalitan ko na po yung bulaklak niyo ha. Fresh na po ulit yun. Hindi ko na po kasi kayo nakakamusta kaya dumaan po ako rito. Nilapag niya ang ginawa niyang kakanin sa lamesa at niyaya niya akong kumain. Gumawa siya ng kutsinta. Isa sa mga paborito ni Becky simula bata pa lang siya. Nang hindi niya makita si Becky, ay agad niyang itong hinanap sa akin. Sanay na sanay kasi si Lola Rita na kapag nandito ako, ay tsak na kasama ko rin si Becky. O bakit hindi mo kasama si Becky? Naku sayang, gustong gusto pa naman niya itong kutsinta. Nasaan ba siya? Nasa bahay niya po kasi si Atlas. Bumisita na naman yun sa kanya. Ay naku, sana talaga totoo ang pinapakita ni Atlas sa kanya. Opo, mabait siya. Pero parang may mali ako nararamdaman sa kanya. Umupo naman si Lola Rita sa tabi ko at saka tinanong kung ano raw yung maling nararamdaman ko kay Atlas.
Ayaw ko mang ikwento kay Lola Rita kung anong nararamdaman ko, ay hindi ko na yun naiwasan. Ano naman ang maling nararamdaman mo kay Atlas? Mabait naman siya. Ang sabi nga ni Cynthia ay kung ano-ano nga raw ang dinadala ni Atlas sa bahay ni Becky. Ay, sobrang bait po kasi niya kay Becky. Biglaan po yun. Minsan po kung ano-ano ang sinasabi ni Atlas kay Becky. Ewan ko po ba? Siguro masyado lang ako nag-aalala kay Becky na baka saktan lang siya ni Atlas. Nako, baka iniisip mo lang yan. Sa tingin ko naman ay mabait si Atlas. Pinalaki naman siguro mabuti ni Madam Gloria ang kanyang apo. Hayaan mo lang silang makilalang isa't isa. Magsasabi naman si Becky sa atin kapag may napansin siyang kakaiba kay Atlas. Dahil sa sinabi ni Lola Rita ay kumalma na ako. Oo nga naman, matagal ko nang gustong maranasan ni Becky ito. At ngayon may pumapansin na sa kanya, ay ganito naman ako mag-isip. Ilang araw nang nakalipas nung binisita ni Atlas si Becky sa kanila. Dahil hindi ko pa siya nakakausap simula noon, ay naisipan niyang pumunta sa akin para magkwento. Ate Dimple, kamusta ka na? Dinalhan kita ng prutas. Ang dami kasing bigay ni Atlas kaya binigyan kita. May iba pa dyan. Hindi ko lang alam kung ano yung nadala ko dahil hindi ko na tinignan masyado. Sana magustuhan mo yan. Aba, mukhang masaya tayo ah. Sige, ilagay mo lang yan dyan. At mamaya ako nang titingnan ng mga dala mo. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Ang tagal na nating hindi nag-uusap dahil busy ka kay Atlas eh. Umupo sa sala si Becky at ngumiti. Kita kong kilig na kilig siya tuwing may bumabanggit ng pangalan ni Atlas. Umupo rin ako sa sala pagkatapos kong itimpla ang kape niya. Halata kong marami siyang ikukwento. Ate Dimple, alam mo ba? Kinausap niya ako. Tinanong niya ako kung hindi na raw ba talaga ako makakasali ron sa paligsahan. Ewan ko ba naman kung bakit pinipilit niya ako. Sabi ko, ayoko na talaga eh. Ayos na rin yun kung hindi ka man makasali roon. Lagi ka naman niyang pinupuntahan sa bahay mo eh. Kung tutuusin, ay talo mo pa nga yung mga babae na pipila pa para mapili. Parang nililigawan ka na nga niya eh. Nagulat naman si Becky sa sinabi ko. Hindi niya siguro inakalang mapapansin kung parang nanliligaw sa kanya si Atlas. Namula bigla si Becky. Ate Dimple, hindi ah. Mas close lang talaga kami ni Atlas ngayon kaysa dati. Pagkakaibigan lang talaga yun. Ayoko nang lumalim pa kami ron. Ikaw ang bahala. Sabi mo yan eh. Basta, alagaan mo ang puso mo ha. Oo, gwapo yan. Pero huwag kang magpakarupok. Mahihirapan ka lang kapag inuna mo ang puso mo at hindi ang utak. Ilang araw pa ang lumipas. Nagulat ako dahil bigla na lang tinuloy ni Atlas ang paghahanap niya sa kanyang mapapangasawa. Akala ko ay okay na sila ni Becky dahil patuloy naman ang kanilang pag-uusap. Agad akong pumunta sa bahay ni Becky. May ibibigay din naman ako sa kanya noong mga oras na yon. Ilang beses ko pa siyang tinawag bago siya tuluyang lumabas mula sa kusina. Dahil tinuloy nga ni Atlas ang paghahanap ng asawa, ay kinuwento ko yun kay Becky. Napansin kong para siyang nabagsakan ng langit at lupa nang ikwento ko yun. Huy Becky, alam mo ba na tinuloy pa rin ni Atlas ang paghahanap ng asawa? Nagulat nga ako eh. Akala ko okay na okay kayo. Lagi ka kasi niyang hinahanap sa akin. Lagi ka rin naman niyang pinupuntahan sa bahay. Ha? Talaga? Hayaan mo siya kung yun ang gusto niya. Sabi ko naman sa'yo na kaibigan ko lang yun. Kung saan naman siya masaya, susuportahan ko na lang siya. Hindi ako agad naniwala sa kanya. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya dahil kitang-kita ko sa mata niya ang lungkot na nararamdaman niya. Sigurado ka ba, Becky? Hindi kasi yun ang sinasabi ng mga mata mo eh. Ang lungkot nila oh. Paiyak ka na yata eh. Diba? Sabi ko sa'yo, unahin mo ang utak kesa sa puso mo. Hindi mo nagawa no? Hindi nga Ate Dimple. Maniwala ka sa sinasabi ko, ayos nga lang ako. Ako pa ba? Sanay na ako sa lahat ng sakit sa mundo, no?
Walang-wala ang sakit na to kumpara sa mga napagdaanan ko. Pagkatapos noon ay agad na pumasok si Becky sa kanyang kwarto. Nilak niya yun kaya hindi na ako nakapasok. Katok pa ako ng katok pero ayaw niya talaga akong pagbuksan ng pinto. Narinig ko na lang siyang umiyak. Simula nang malaman ni Becky na pumipili pa rin si Atlas ng kanyang mapapangasawa, ay hindi na siya gaanong lumalabas ng bahay. Bumalik na ulit siya sa dati niyang ugali kung saan hindi na naman siya naliligo araw-araw. Dahil nalaman kong hindi na naman siya naliligo araw-araw, ay agad ko siyang pinuntahan. Ang lungkot lang dahil bumalik na naman siya sa dati niyang ugali. Ako na naman tuloy ang magpapaligo sa kanya. Pagpasok ko sa bahay ni Becky ay todo katok ako sa kwarto niya. Wala na akong pakialam kung marinig pa ako ng mga kapitbahay namin. Becky, ano ba? Maligo ka naman! Ilang araw ka na namang hindi naliligo, ha? Ayusin mo ang sarili mo. Lalaki lang yun. Natuto ka na nga maligo araw-araw, bakit binalik mo na naman ang dati mong ugali? Ate Dimple, bakit naman kasi siya ganun sa akin? Akala ko ako nang pinipili niya dahil lagi kami magkausap. Kung ano-ano pa nga ang binibigay niyang regalo sa akin. Ano yun? Ibig sabihin ba wala lang yun sa kanya? Paiyak na si Becky noon. Sa sobrang lungkot niya ay niyakap na lang niya ako. Hindi na ako nagsalita ng kung ano-ano sa kanya dahil alam kong kaibigan ang kailangan niya ng mga oras na yon. Nang kumalma na siya ay pinaliguan ko na siya. Buti naman at pumayag siya agad. Pinainom ko muna siya ng tubig pagkatapos ay umupo kami sa silid kainan at doon nag-usap. Nagulat na lang ako nang may hilingin siyang isang bagay sa akin. Nung sinabi niya yon, ay hindi ko alam kung pagbibigyan ko ba siya o hindi. Ate Dimple, di ba marunong si Lola Rita kung paano gumagana ang gayuma? Pwede bang samahan mo ko rin sa kanya? Gusto ko lang kasing bigyan ng leksyon yung si Atlas na yan eh. Ano ka ba naman, Becky? Alam mo naman delikado yan eh. Oo, marunong talaga si Lola Rita tungkol sa mga gayuma na yan. Pero alam naman natin na hindi ka dapat gumagamit nun para gumante, di ba? Nainis si Becky sa akin dahil hindi ako sumang-ayon sa gusto niya. Paano naman ako sasang-ayon sa ganon? Dahil lang sa kagustuhan niyang gumante ay gagayumahin niya si Atlas? Ate Dimple, sige na naman. Tulungan mo na ako. Hindi naman ako pwedeng dumiretso kay Lola Rita dahil tiyak ko napapagalitan ako nun. Baka sakali kapag kasama kita pumayag siya. Becky, mahal kita bilang kapatid ko. Pero hindi ako papayag na gawin mo yan. Pasensya ka na ha. Kung gusto mo, ikaw na mismong pumunta kay Lola Rita para hingin sa kanya yung gayuma. Umalis na ako noon dahil ayoko nang humaba pa ang usapan namin ni Becky. Baka kung ano pang masabi ko sa kanya na makakadagdag sa sakit na nararamdaman niya. Ate pa rin niya ako at gusto ko siyang intindihin sa abot ng makakaya ko. Simula nung hindi ko siya pinayagan na samahan kay Lola Rita ay hindi na niya ako kinausap. Nadadaanan namin ang isa't isa pero tinuturing namin ang mga sarili namin na parang hangin. Natiis ko naman yun ng ilang linggo pero dahil miss na miss ko na siya, ay talagang sinadya ko na siya sa kanyang bahay. Mabigat sa aking puso na hindi nakakamusta si Becky. Kumatok ako sa pinto kahit na bukas naman yun. Nakita ko si Becky sa may kusina, may hinahandang pagkain. Tanghali na rin kasi nung pumunta ako sa kanya. Nung unay nagulat siya nung nakita niya ako, pero agad niyang binalik ang atensyon sa paghahain ng pagkain sa lamesa. Becky, baka pwede tayong mag-usap. Hindi na kasi tayo nagpapansinan simula nung hindi ako pumayag na samahan ka kay Lola Rita. Ganun na lang ba talaga yun? Itatapo mo lang ang pagkakaibigan natin dahil kay Atlas? Ate Dimple, hanggat hindi mo ko tinutulungan sa gusto kong mangyari, hindi ako makikipagbati sa'yo. Ang simple lang kasi nung gusto ko, pero hindi mo pa mabigay sa akin. Simple? Paano naging simple ang paggawa ng masama? Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling si Becky.
Pero hindi lang siguro ako makapaniwala na aabot siya sa ganito kasama ng ugali. Hindi ko na siya kilala. Umupo ako sa sala. Nag-iisip-isip kung papayag ba ako sa gusto niya mangyari. Ilang minuto rin akong tulala nun bago tuluyang makapagdesisyon. Becky, yan ba talaga ang gusto mo? Wala na bang ibang paraan para makaganti ka sa kanya? Gayuma talaga? Hindi ba pwedeng wag mo na lang siyang kausapin para ma-realize niya na siyang nawalan at hindi ikaw? Sa tingin mo sa itsura kong to, kawalan ako para kay Atlas? Hindi. Kailangan talaga na makaganti ako sa kanya. Ano? Tutulungan mo ba ako o hindi? Sabihin mo na sa akin ngayon para hindi masayang ang oras ko. Kahit ayaw ko sa gusto niya, sinuportahan ko na lang siya. Niyaya ko siyang pumunta kay Lola Rita para kumuha ng gayuma. Hindi ko nga lang alam kung papayagan siya ng matanda na kumuha ng gayuma sa kanya. Sige, ganito. Pagkatapos natin kumain, pumunta tayo kay Lola Rita. Itanong natin sa kanya kung pwede kang kumuha ng gayuma. Kung hindi, wala tayong magagawa. Pagkasabi ko noon ay nilapag ko sa mesa ang pagkain na dala ko. Bumili kasi ako sa karinderya kanina bago pumunta sa bahay ni Becky. Dahil sa sinabi ko, ay agad-agad na lumiwanag ang mga mata ni Becky. Lumapit siya sa akin habang nakangiti. Talaga ba, Ate Dimple? Payag ka na sa gusto kong mangyari? Hindi mo na ako pagbabawalan? Naku, salamat. Kailangan kasi talagang matuto ng Atlas na yan. Akala niya gano'n na lang yun. Hindi. Gaganti ako sa kanya. Hindi na ako sumagot nun sa kanya. Kumain na lang kami pagkatapos ay pumunta na sa bahay ni Lola Rita. Sobrang tuwang-tuwa si Becky nun kahit alam niyang pwede ring hindi siya payagan ni Lola Rita sa gusto niya. Nagulat pa nga sa amin si Lola Rita dahil hindi naman kami nagsabi na pupunta kami sa kanya. Aba, himalaay nandito kayong dalawa. Akala ko hindi kayo okay. Maigi naman na nagkasundo na kayo. Ay nako, bakit ba kasi kayo nag-away mga apo? Umupo si Becky sa tabi ni Lola Rita. Kita kong kinakabahan siya pero sa sobrang kagustuhan niya na magawa ang plano niya, ay sinabi na rin niya ang totoo. Kasi po gusto ko po sanang kumuha sa inyo ng gayuma, Lola Rita. May gusto lang po sana akong turuan ng leksyon. Alam ko pong pwede niyo akong hindi pagbigyan, pero gusto ko lang talagang sumubok. Nagulat naman si Lola Rita sa sinabi ni Becky. Agad niya akong tinanong kung ano bang sinasabi ni Becky sa kanya. Iba kasi ang pagkakakilala niya kay Becky. Hindi ito gagawa ng masama para makaganti. Dimple, ano ba naman itong sinasabi ni Becky? Apo, hindi mo naman kailangan gawin yan. Bakit? Nasaktan ka ba ni Atlas? Kaya gusto mong gumanti sa kanya? Ganun ba yon? Hindi ka naman ganyan noon. Ano nangyari sa iyo? Agad akong tumabi sa kanila para kalmahin ang sitwasyon. Nakita kong nalungkot si Becky dahil sa naging reaksyon ni Lola Rita. Alam niya agad na hindi na siya papayagan ni Lola Rita sa gusto niyang mangyari. Hindi naman po sa ganun, Lola Rita. Di ba sabi niyo po sa akin kapag may ginawa sa aking mali, dapat lumaban ako. Ngayon, sinaktan po ako ni Atlas. Kaya gusto ko siyang turuan ng leksyon. Mali po ba yun? Lola Rita, hindi po ba natin talaga pwedeng pagbigyan yung kagustuhan ni Becky? May alam din naman kayong pangontra, di ba? Kaya matatanggal yun naman po siguro agad kapag ayaw na niyang gayumahin si Atlas. Dimple, apo, hindi naman mali na turuan natin ng leksyon ng tao. Kaya lang, hindi sa ganoong paraan kung saan gagayumahin mo siya dahil lang galit ka sa kanya. Huwag ganon. Hindi ko kayo pinalaki ng ganon. Dahil nga hindi pumayag si Lola Rita ay malungkot na umuwi si Becky sa kanyang bahay. Dahil malungkot ay sinamahan ko muna siya. Iyak siya ng iyak. Mahirap pa talagang pagbigyan ng gusto ko. Ang gusto ko lang naman piliin ako ni Atlas, di ba? Kapag nagayuma ko na siya, tiyak na ako na talagang pipiliin niya. Di ba, ate? Gusto mo pa talaga yan? Na kahit mali, itutuloy mo pa rin ang gusto mo?
Becky, tama naman si Lola Rita. Kahit saan mo tingnan, mali ang gagawin mo. Dahil sa sinabi ko ay nagalit na naman sa akin si Becky. Pinaalis niya ako ng bahay niya. Wala na akong nagawa noon. Kesa naman lumala pa ang away namin ay sinunod ko na lang siya. Ilang linggo na rin ang nakalipas noon. Naging abala ko sa kakasama kay Atlas sa paghahanap ng mapapangasawa niya. Nasa 10 babae na lang ang pinagpipilian niya kaya alam kong konti na lang ay makakapili na siya. Habang kami nagpapahinga, bigla niyang tinanong sa akin si Becky. Hindi na kasi niya to nakikitang kasama ko kaya napatanong na siya sa akin. Oh, bakit hindi ko na yata nakikita si Becky? Nung nakaraan kasi pumunta ako sa kanila pero wala siya roon. Gusto sana kitang tanungin kaya lang busy din naman ako kaya nakalimutan ko na. Hindi na rin kasi kami masyado nakakapag-usap ni Becky. Kasi busy na ako sa pagsama ko sa'yo sa paghahanap mo ng asawa. Sa tingin ko naman, ayos si Becky ngayon. Maiba ako. May napili ka na ba sa mga babaeng yun? Kahit na hindi ko naman talaga alam kung okay si Becky o hindi, ay yun na lang ang nasabi ko kay Atlas. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili na magtanong kay Atlas dahil gusto ko rin namang malaman kung anong saloobin niya. May nakikita na akong pipiliin ko pero hindi pa ako sigurado. Marami pa kasi ang pwedeng magbago 10 pa yan sila. Sa totoo lang kung hindi ko naman kailangan pumili, hindi ako pipili sa kanila. Kaya lang minamadali na ako ng Lola Gloria ko Oo nga, akala ko hindi mo na itutuloy yung pagpili dahil sa nangyari nung nakaraan. Nagulat na lang ako na tinuloy mo pa rin pala to. Hindi mo ba nakikita si Becky bilang mapapangasawa mo? Di ba close kayo? Dahil nakikipag-usap na rin naman si Atlas sa akin, ay tinanong ko na rin siya kung ano bang tingin niya kay Becky. Gusto ko kasing malaman kung anong tingin niya sa kaibigan ko. Si Becky? Oo, close kami. Sa totoo niyan, gusto ko siyang piliin. Kaya lang, ayaw ng Lola Gloria ko sa kanya. Alam ko dapat ipaglaban ko kung sino man ang gusto ko. Pero ayokong sawayan ang utos ng lola ko. Dahil sa nalaman ko, ay gusto kong magalit kay Atlas. Gusto kong sabihin sa kanya na gustong gusto siya ng kaibigan ko. Pero ayoko namang ipilit yun sa kanya. Baka sabihin niya nakikialam ako. Dahil sa nalaman ko, ay excited akong bumisita kay Becky. Sasabihin ko sa kanya na hindi na niya kailangan pang kunin kay Lola Rita ang gayuma sapagkat gusto naman siya ni Atlas. Becky! Becky! May sasabihin ako sa'yo. Siguradong magugustuhan mo to. Dali, umupo ka rito sa tabi ko at makinig ka sa akin. Ano na naman ba yun? Naku, kung hindi naman yan tungkol kay Atlas, wag na lang. Saka mo na lang ako kausapin kapag kukunin na natin kay Lola Rita ang gayuma. Tama, tungkol nga to kay Atlas. Gusto ko lang malaman mo na hindi mo na kailangan kunin yung gayuma kay Lola Rita. Dahil napag-alaman ko na gusto ka pala talaga ni Atlas. Ang kailangan mo lang ay ipaglaban siya. Hindi mawala ang ngiti ko dahil sa sobrang saya ko para kay Becky. Kaya lang, siya yata yung hindi masaya at hindi naniniwala sa sinabi ko. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Alam mo, kung sinasabi mo lang to para hindi ako magalit sa'yo, itigil mo na lang. Gagawin ko pa rin naman ang lahat para makuha ko yung gayuma Ano ba, Becky? Hindi na nga kailangan nun. Dahil may nararamdaman naman para sa'yo si Atlas. Kailangan nyo lang mag-usap kung paano nyo mapaglalaban sa Lola Gloria niya ang pagmamahalan ninyo. Hindi pa rin siya naniniwala sa akin nun. Ang sabi niya, gagawin niya pa rin ang lahat ng makakaya niya para makuha ang gayuma kay Lola Rita. Hindi ko naman pinansin na yun dahil alam kong hindi siya papayagan ng matanda kahit anong gawin niya. Makalipas ang 2 linggo, ay nagulat na lang ako dahil nakita kong may dalang bulaklak at mga tsokolate si Atlas nung binisita niya si Becky. Kumaway naman siya sa akin kaya lumapit ako sa kanya. Oh, tuluyan ka na nga talaga naligaw sa kaibigan ko? Akala ko ba mahirap siyang ipaglaban sa Lola Gloria mo? Pero ayos yan,
Matagal naman ang gusto ni Becky na maging kayo eh. Lola Gloria? Naku, wala yun. Tiyak naman na maiintindihan niya ako kung si Becky ang pipiliin ko. O sige na, papasok na ako sa loob ng bahay ni Becky. Dahil sa sinabi niya ay pansamantala akong naguluhan. Nung nakaraan lang ay iba ang sinabi sa akin ni Atlas. Ang bilis namang magbago ng kanyang desisyon kung ganon. Pero hinayaan ko na. Kung doon sila masaya, sino ba naman ako para pigilan sila, hindi ba? Pagkatapos kong kausapin si Atlas ay dumaan ako kay Lola Rita. Oras na kasi para palitan yung bulaklak niya sa bahay. Pagpasok ko ay nakita kong may hinahanap siya. Agad kong tinanong kung ano yun para makatulong na rin ako sa paghahanap. Lola Rita, ano pong hinahanap niyo? Sabihin niyo na po sa akin para ako na maghahanap nun para sa inyo. Baka po mahirapan pa kayo eh. Apo, yung maliit kasi nalalagyan ko ng gayuma ay nawawala. Ay nako, saan naman kaya mapupunta yon? Dito ko lang kasi yun pinatong eh. Ako na pong bahala maghanap nun, Lola Rita. Baka po nakalimutan nyo lang kung saan nyo pinatong yung maliit na lalagyan na yun. Halos 1 oras ko ring hinanap yun pero wala talaga akong mahanap. Inisip ko tuloy ng inisip kung saan ba pwedeng mailagay yun ni Lola Rita. Hanggang siya na rin ang nagsabi sa akin na baka raw kinuha ni Becky yun sa kanya dahil pumunta si Becky sa kanya para makipagkwentuhan. Naku apo, baka na kay Becky yun. Kagabi kasi pinuntahan niya ako. Panay ang kwento niya sa akin. Hindi ko siguro napansin na kinuha niya yun dyan sa mga lagayan. Pwede mo ba siyang kausapin? Ayaw ko naman siya pagbintangan pero siya lang kasi ang kilala ko na may gustong kunin yun sa akin. Tama nga naman si Lola Rita. Kung iisipin mabuti ay si Becky nga lang talagang salarin sa pagkawala nun. Hindi na ako sumagot pa. Agad na akong pumunta sa bahay ni Becky para kumprontahin siya. Buti na lang at kaaalis lang ni Atlas nun sa bahay niya. Hindi siya mapapahiya. Becky, mag-usap nga tayo. Ikaw ba yung kumuha ng panggayuman sa bahay ni Lola Rita? Nawawala ngayon dun sa lagayan niya eh. Kung nasa'yo, ibigay mo na sa akin. Ipapaliwanag ko na lang kay Lola Rita ang ginawa mo. Sigurado naman ako maiintindihan niya yun. Ano? Porket gusto kong gayumahin si Atlas, ako nang kumuha ng gayuma kay Lola Rita? Hinay-hinay ka naman sa pagbibintang sa akin. Ganun na ba ako kasama sa'yo? Oh, para mapanatag ka. Kahit hanapin mo yun sa bahay ko, wala kang makikita. Sige, hanapin mo. Dahil may permiso naman ni Becky, ayun na nga ang ginawa ko. Hinanap ko yun sa lahat ng sulok ng bahay ni Becky pero wala nga akong mahanap. Nagilty tuloy ako dahil napagbintangan ko siya agad. O diba? Wala naman sa bahay ko. Yan kasi mahilig ka mambintang. Alam mo, kung wala ka namang magandang sasabihin sa akin, umalis ka na. Good mood na ako kanina dahil sa pagbisita sa akin ni Atlas. Tapos, bigla kang dumating. Umalis ka na nga rito. Becky, pasensya ka na ha. Sige, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko agad kay Lola Rita na wala rito yung hinahanap niya. Pasensya ka na ulit. Ikaw lang kasi yung tanging naiisip namin na kukuha nun eh. Umalis ako nun sa bahay ni Becky. Hati ang pakiramdam ko nung mga oras na yon. Hindi kasi ako makapaniwala na wala yun sa bahay niya. Kung siya man na nagtago talaga nun, magaling siya. Pagdating ko sa bahay ni Lola Rita ay umiling ako sa kanya. Indikasyon yon na wala talaga sa bahay ni Becky yung hinahanap niya. Umupo ako sa tabi ni Lola Rita. Iniisip pa rin kung saan pwedeng mapalagay yung gayuma. Wala po talaga yung gayuma sa kanya eh. Tinignan ko na po lahat ng sulok ng bahay niya pero wala talaga. Subukan na lang po natin hanapin ulit ngayon dito. Baka nakalimutan niyo lang po. Talaga, wala sa kanya. Ay nako, baka nga kung saan ko lang nailagay yun dito. Sige apo, hanapin na lang natin. Nako, nagalit ba sa akin si Becky? Dahil tinanong agad natin siya tungkol doon. Hindi naman po siya nagalit sa inyo. Sa akin po siya nagalit.
Kasalanan ko rin naman po. Dahil siya na agad ang tinukoy kong salarin. Hindi ko na po nagawang magtanong. Dahil nga medyo hindi pa ako kumbinsido na wala kay Becky yung gayuma, ay binantayan ko ang bawat kilos nila. Nagulat na nga lang ako nang sabihin sa akin ni Atlas na hindi na matutuloy ang paghahanap niya ng asawa. Dahil si Becky na ang ipapakilala niya sa kanyang lola Gloria. Dimple, gusto ko sanang sabihin sa'yo na hindi na matutuloy ang paghahanap ko ng asawa. Si Becky na ang pinipili ko. Kung kinakailangan, pakibayaran na lang yung natitira pang mga babae. Ayoko namang sayangin pa ang mga oras nila. Ha? Ano? Totoo ba? Paano na yung napag-usapan ninyo ng Lola Gloria mo? Hindi naman pwedeng hindi na yun sundin, di ba? Dahil ang sabi mo, importante sa iyong sinasabi niya. Saka, nakakaya rin sa mga ibang babaeng sumali. Ang tagal-tagal nilang hinintay na mapili tapos bigla nilang mawawala. Ako na magpapaliwanag kay Lola Gloria kung ano nangyari. Basta, bayaran mo na lang yung mga natitira pang babae na naghihintay ng sagot ko. Wala na akong nagawa. Umalis na kasi si Atlas pagkatapos niyang sabihin yun. May pupuntahan pa raw kasi sila ni Becky kaya kailangan na niyang umalis. Dahil sa sinabi sa akin ni Atlas ay hindi ko napigilan na sabihin kay Lola Rita pag-uwi ang mga nalaman ko. Siya rin ay gulat na gulat. Lola! Lola Rita! Lola Rita! Alam niyo ba na pinatigil na ni Atlas ang paghahanap ng asawa dito sa lugar natin? Hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Pero ang sabi niya, si Becky na raw ang napili niya. Apo, hindi ba maganda yon? Pinili niya kung sino talaga ang totoong mahal niya. Yun naman ang gusto natin para kay Becky, hindi ba? Ang may magmahal sa kanya. Maging masaya na lang tayo para kay Becky. Kung doon naman sila masaya, doon sila. Hindi ko na pinilit kung ano man ang nasa isip ko noon. Basta ang alam ko ay may kakaiba sa kinikilos ni Atlas. Kailangan ko lang ng patunay sa lahat ng nasa isip ko. Iniwan ko muna si Lola Rita sa bahay niya. Hindi ko na rin sinabi kung saan ako pupunta dahil alam kong pipigilan lang niya ako kapag nalaman niyang sa bahay ni Becky ako pupunta. Buti na lang, pagdating ko roon ay hindi nakalakang pinto. Tsansa ko na yon para hanapin ang gayuma ni Lola Rita na nawawala. Sabi naman ni Atlas ay aalis sila ni Becky kaya siguradong mamaya pa yun babalik. Nagsimula na akong tingnan ang bawat sulok ng bahay ni Becky. Ewan ko ba sa babaeng yun kung bakit ang galing-galing na magtago sa akin. Pero nakita ko pa rin yung gayuma. Nakalagay sa isang lagayan doon sa taas ng cabinet ni Becky. Hindi ko to tiningnan nun. Dahil pinagmamadali ako ni Becky na umalis nun. Sabi ko na nga ba, nasa kanya nga ang gayuma. Naku, kailangan malaman to ni Lola Rita. Grabe ka, Becky. Paano mo nagawa sa amin to ni Lola Rita? Talagang gagawin mo ang lahat para magayuma si Atlas ha. Agad akong pumunta sa bahay ni Lola Rita. Nagulat na lang siya nang makitang nasa akin na ang gayuma. Dahil bawas na yon, alam niya na gamit na nga ni Becky kay Atlas ang gayuma. Lola Rita, meron naman po kayong pangontra sa gayuma na to, di ba? Pakibigay naman po sa akin para hindi na po lumala ang sitwasyon. Ayaw ko mang mag-away kami ni Becky. Pero talagang sinasagad niya ang pasensya ko. Oo, meron naman akong pangontra dyan. Nandun sa isa pang lagayan. Hindi ko na nga ginagamit ang gayuma na yan dahil tapos na ako sa ganyang gawain. Hindi ko naman alam na papakialaman pala ni Becky yan. Ay nako. Huwag na po kayong mag-alala. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Talagang ginawa pa rin pala niya kung anong gusto niya. Kahit alam niyang mali yun. Kahit hindi ko alam kung paano ko ilalagay sa pagkain o inumin ni Atlas yung pangontra, ay lagi ko pa rin dala yun kahit saan ako magpunta. Baka kasi mamaya magkaroon ako ng pagkakataon na ilagay yon tapos hindi ko dala, sayang lang. Hindi ko yun malagay dahil lagi silang magkasama ni Becky. Sweet talaga sila sa isa't isa.
Kahit ayaw ko ay nakipagkaibigan ulit ako kay Becky para magawa ko ang plano ko. Wala naman siyang magagawa kundi tanggapin yon dahil hindi naman alam ni Atlas na hindi kami okay na dalawa. Nakakainis naman, Lola Rita. Hindi ko talaga mailagay yung pangontra sa kinakain o iniinom ni Atlas. Hindi kasi umaalis sa tabi niya si Becky. Pero gagawa pa rin ako ng paraan para magawa ko to. Ano ka ba? Kayang-kaya mo yan, Apo. Lagi mong tatandaan na kailangan natin ituwid ang maling ginawa ng kaibigan mo. Hindi ko na nga alam kung paano siya kakausapin ngayon dahil ibang-iba na siya. Hindi na nga dumadalaw sa akin dito ang batang yon. Pagkatapos ng 1 linggo ay nagyaya si Atlas na pumunta sa isang beach. Marami raw ang imbitado kasi doon na niya ipapakilala sa lahat si Becky. Nung nalaman ko yon, ay ipinangako ko na sa akin sarili na dapat mailagay ko ng pangontra bago pa ipakilala ni Atlas si Becky sa lahat. Yun na lang ang pagkakataon ko. Sakto rin naman at maraming tao kaya sigurado kong hindi na mapapansin ni Becky kung ano man ang ikilos ko. Para matupad ko ang plano ko, ay sinabi ko kay Atlas na tutulong ako sa pag-aasikaso sa mga bisita. Pumayag naman siya. Pwede naman siguro ko tumulong sa pag-aasikaso sa mga tao, no? Masyado kasi yatang maraming bisita ninyo. Baka mapagod ang lahat kaya tutulong na rin ako. Naku, syempre naman. Tama ka. Mas maing marami na nga ang magtulong-tulong. Mapagkakatiwalaan naman kita, kaya ikaw na ang bahala dyan. Saka, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Kanina ko pa kasi sinasabi kay Becky na ipagtimpla ako busy naman siya. Pakisuyo na lang ha. Salamat. Dahil sa utos sa akin ni Atlas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na ilagay ang pangontra dun sa kape na pinapatimpla niya sa akin. Tiningnan ko pa nga ang paligid bago ko tuluyang ilagay yon dahil baka mahuli ako ni Becky. Dali-dali ko yung binigay kay Atlas. Buti na lang talaga busy si Becky. May kinakausap siya sa di kalayuan. Nakainom na si Atlas nung bumalik si Becky. Kaya hinintay ko na lang na umepekto sa kanya ang pangontra. Oh, love. Hindi pa pala kita natimplahan ng kape. Kanino ka nagpatimpla? Naku, pasensya ka na. May mga kinausap kasi ako Nakalimutan ko na yung pinapasuyo mo sa akin kanina. Si Dimple lang nagtimpla ng kape ko. Wait, anong sinabi mo? Love? Kailan pa kita naging girlfriend, Becky? Wala naman akong maalala na ganun. Dahil sa sinabi ni Atlas ay parang nabunutan ako ng tinik. Akala ko talaga hindi ko magagawa yun. Nagulat naman ang lahat ng tao sa sinabi ni Atlas. Alam din kasi nila na ngayon na nga formal na ipapakilala si Becky bilang girlfriend ni Atlas. Love, huwag ka namang magbiro ng ganyan Diba tayo na? Nanligaw ka pa nga sa akin sa bahay. May dala ka pang bulaklak at tsokolate. Hindi mo na ba natatandaan? Sorry Becky, pero wala akong naalalang ginawa ko yon. Ang huling alam ko, may mga babae kung saan pipili ako. Sa pagkakaalala ko rin, huminto ka na sa pagsali noon. Hindi ba? So, paano pa kitang pipiliin kung umalis ka na? Nung mga oras na yon ay pansin kong kabado na si Becky. Natataranta na siya at napahiya na siya sa mga tao. Alam din niyang wala ng bisa ang gayuma na binigay niya kay Atlas. Hinanap niya ang gayuma. Para siguro ulitin niya kung ano man ang ginawa niya noon kay Atlas. Ito bang hinahanap mo, Becky? Pasensya ka na Nasa akin na kasi ito ngayon. Hindi mo na ito magagamit kahit kailan. Hindi mo na magagayuma pa si Atlas. Ha? Gayuma? Becky, totoo ba yun? Ginayuma mo ako? Bakit? Wala naman akong ginawang mali sa'yo Ginawa pa nga kitang kaibigan. Oo, masasabi kong munti ka na kita magustuhan dahil mabait ka. Pero gusto ko pa rin namang igalang ang desisyon ng lola ko. Kaya hindi ko na tinuloy kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil sa sinabi ni Atlas, ay napatingin sa akin si Becky. Naalala niya kasi yung panahon na sinabi ko sa kanya na hindi na niya kailangan pang gumamit ng gayuma para makuha si Atlas. Hindi kasi siya nakinig. Ibig mo bang sabihin may nararamdaman ka na sa akin nun, pero tinigil mo lang dahil ayaw sa akin ng Lola Gloria mo?
Ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Ate Dimple sa akin? Oo, totoo yun. Alam kong nasabi ko rin yun kay Dimple. Pero dahil sa ginawa mo ngayon sa akin, ay nag-iba ng tingin ko sa'yo. Akala ko mabait ka. Yun pala, kung ano-ano nang ginawa mo sa akin. Bakit ka naman naging ganun? Tinanggap naman kita kahit madami nagsasabi sa akin na wag daw ako lalapit sa'yo. Nang sabihin yun ni Atlas ay parang binuhusan ng malamig na tubig si Becky. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang muka. Napatingin na lang siya sa akin habang umiiyak. Dahil nga sa nangyari, ay maraming nadismaya kay Becky. Ang iba pa tiningnan siya ng masama mula ulo hanggang paa. Hindi na matigil ang pag-iyak niya noong mga oras na yon. Gusto ko siyang tulungan pero dahil galit pa ako at mali ang ginawa niya ay pinabayaan ko na lang siya ron. Ilang araw din ang nakalipas nang kausapin kami ni Becky. Pumunta siya sa bahay ni Lola Rita noon. Nakatambay naman ako doon dahil kapapalit ko lang ng bulaklak ni Lola Rita. Nagulat si Lola Rita nang makita niyang nakadungaw sa may pinto si Becky. Nahihiya pang pumasok nung una. Pero dahil pinilit siya ni Lola Rita, ay pumasok na rin siya. Becky, apo, nandyan ka pala. Halika, umupo ka muna rito. Kailangan talaga nating mag-usap na tatlo dahil sa nangyari. Kaya huwag kang humindi pumasok ka na rito. Narinig mo naman siguro si Lola Rita, hindi ba? Ang sabi niya, pumasok ka raw dito sa loob. Malamang nahimasmasan ka na siguro sa mga ginawa mong kalokohan, ano? Hindi makatingin si Becky sa akin nun pero kita kong naluluha na siya. Medyo kalmado naman ako ng mga oras na yon pero hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa yun ni Becky. Ate Dimple, hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa utak ko noon. Bigla ko na lang ninakaw yung gayuma kay Lola Rita. Lola Rita, pasensya na po dahil nagawa ko yun. Nabulag po yata talaga ako sa galit at sa pag-ibig. Becky, apo, naiintindihan ko naman na gusto mo lang na matanggap ka ng ibang tao sa kung sino at ano ka. Pero mali yung paraan mo. Ilang beses ka na namin pinagsabihan ni Dimple, hindi ba? Walang magagawang mabuti sa iyo ang paggawa ng masama. Buti na lang talaga nahanap ko sa bahay mo yung gayuma. Paano na lang kung hindi? Mabubuhay ka na lang sa kasinungalingan? Ate mo ko at masakit sa akin na hindi ka nagsasabi ng totoo. Di ba, matagal ko nang sinasabi sa'yo na may tatanggap sa'yo kahit ano pang itsura mo? Pasensya na po talaga kayo. Mali ako ron. Hindi ako nag-iisip. Inuna ko ang galit sa puso ko. Inuna ko ang kagustuhan ko makaganti. At yung mabilisang proseso ng pagtanggap sa akin ng tao, hindi ko inisip na kailangan muna pala tanggapin ko muna ang sarili ko. Napangiti na lang ako dahil sa wakas ay nalaman din ni Becky kung ano ang mali niya. Sana'y maging aral na talaga sa kanya to. Dahil doon ay niyakap ko na siya. Lalo patuloy siyang umiyak dahil sa yakap ko. Niyakap din siya ni Lola Rita. Hindi naman daw niya matiis na hindi patawarin si Becky dahil mahal na mahal niya to. Nakita ko na lang na umiiyak na pala kaming tatlo. Nang kumalma na kami ay kinausap ako ni Becky. Gusto raw niya kasing magpasama sa akin dahil hihingi siya ng tawad kay Atlas. Pumayag naman ako dahil gusto ko rin naman na bago umalis si Atlas sa amin ay ayos na sila ni Becky. Ate Dimple, pwede mo ba akong samahan sa bahay ni Atlas? Gusto ko lang kasing humingi ng tawad sa kanya dahil sa ginawa ko. Alam kong pwedeng hindi niya pa ako napapatawad pero mas maigi na yon kesa hindi talaga ako humingi ng tawad, di ba? Tama ka naman dyan. Gusto ko rin naman na magkaayos kayo ni Atlas bago siya umalis pabalik ng Maynila. Sige, sasamahan kita. Nagpaalam kami kay Lola Rita noon. Nang sabihin namin na hihingi ng tawad si Becky ay natuwa siya sa amin. Yun daw talaga ang tamang gawin ni Becky dahil si Atlas talagang pinakabiktima sa nangyaring yun. Nang pumunta kami sa bahay ni Atlas ay hindi kami agad pinapasok. Ang sabi nung kasambahay
ay mahigpit daw na pinagbabawal si Becky na makapunta roon kaya sobra kaming nalungkot. Aalis na sana kami nang may biglang tumawag sa amin. Si Atlas. Agad niyang pinabukas yung gate para sa amin. Ayaw pa nga nung kasambahay na gawin ang inuutos ni Atlas pero sinabihan niya ito na siya na ang bahalang magpaliwanag dun sa Lola Gloria niya. Pagpasok namin ay agad na pinaupo kami ni Atlas. Naalala ko tuloy yung unang beses na pumasok kami rito. Ang laki pala talaga nung bahay nila. Dimple, Becky, anong sadya nyo rito? Pasensya na kayo kung hindi kaagad kayo pinapasok ng kasambahay namin. Mahigpit na biling kasi ni Lola Gloria na huwag kayong papasukin pagkatapos nung nangyari. Naiintindihan ko naman ang Lola Gloria mo kung ipagawa niyo yun sa mga kasambahay niyo. Dahil grabe din naman ang ginawa ko. Ang bait mo nga Kahit alam mong may ginawa ko sa'yo, hinayaan mo pa rin ako na makausap ka. Atlas, kaya ako nandito ngayon kasi gusto ko talaga humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Mali yun at nagsisisi talaga ako. Okay lang sa akin kung hindi mo ako agad mapapatawad. Maiintindihan ko. Hindi pa rin naman kita lubos na napapatawad, Becky. Pero gusto rin kasi kitang kausapin kaya pinapasok ko kayo rito. Gusto kong malaman mo na tanggap kita kung ano at sino ka pa. Hindi mo naman kailangan ng gayuma para magustuhan kita o kung sino man. Sana alam mo na lahat tayo may bilang sa mundong ito. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa sarili mo. Doon na napaluha si Becky. Yun kasi ang mga salitang gusto at kailangan niya marinig. Doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang kasalanang nagawa niya ron sa tao. Pagkatapos nun ay todo pasalamat siya kay Atlas. Nang kumalma na siya sa pag-iyak ay nagpaalam na kami kay Atlas. Habang naglalakad kami pa uwi ay kinausap ako ni Becky. Tumingin siya sa akin na may ngiti sa kanyang mukha. Simula ngayon, tatanggapin ko na ang aking sarili. Itong balat ko sa mukha, ang aking itsura at kung ano pang mga kakulangan ko sa aking sarili. Salamat Ate Dimple ha, kasi hindi mo ako iniwan sa panahon na nabubulagan ako sa mga pagkakamali ko. Oo naman, ako pa ba? Ikaw lang naman ang hinihintay ko makatanggap sa sarili mo Kasi kami ni Lola Rita, tanggap ka na namin noon pa. Mahal ka namin kahit na sino ka pa. Umuwi kami sa bahay ni Lola Rita na may ngiti sa mga labi. Nakita na lang namin na may luto siyang pansit at kutsinta. Sabi niya selebrasyon daw yon dahil tanggap na ni Becky ang kanyang sarili. Ako si Dimple, kaibigan ko si Becky. Halos parang kapatid na nga niya ako.